Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, sa video na to, kakatapos, di ba, nung last video, kakatapos lang natin sa general equation ng conic sections. So, ngayon, i-apply natin yung natutunan natin last video sa mga problem solving, saka sa mga objective type na question in preparation for the board exam. So, ayun. So, mag-start na tayo, no? So, yung ating first question, yan. Given a conic section, if b squared minus 4ac is equal to 0, ano daw yung tawag doon? Ayan. So, yung b squared minus 4ac, yun yung discriminant. Pagka greater than 0 siya, di ba hyperbola siya? Yan. So, hyperbola na yan. Letter C. Yun yung diniscuss natin last video, guys. So, pagka naman equal to 0 daw, yung discriminant, balikan natin. Ayan. So, equal to 0, parabola. So, parabola na ito. Okay. So, if the general equation of the conic, so binigyan ka, plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Ito yung discriminant. Pag greater than 0 daw, ano daw siya? So, naulit lang. So, hyperbola. Dinagdagan niya lang ng definition ng general equation. Pero ito lang talaga yung question dyan. So, hyperbola. Yan. So, in a conic section, if the eccentricity is greater than 1, the locus is ano daw? So, any greater than 1 na eccentricity? Hyperbola. Siya yung pinaka-uncircle sa lahat ng conic sections. Sa apat na standard conic sections na meron tayo. Okay. So, mag-compute naman tayo ngayon. What conic section is described by the equation 4x squared minus y squared plus 8x plus 4y is equal to 15. So sa unang tingin, hyperbola na ito kasi wala tayong b. So, walang inclination tapos may minus pa. Naka-minus yung y squared. Yan. Pero compute natin yung discriminant. Ano yung a? Yung a yung katabi ni x squared. So, 4. Tapos, yung c, katabi ni y squared, negative 1. Yan. So, 16. So, asan siya dito? So, greater than 0, hyperbola. Ayan. So, next tayo. What is the conic section nung binigay na general equation? So, ganun ulit. Gamitan ulit natin ng discriminant rule. Ayan. Sa unang tingin guys, no, walang isa lang yung naka-square, tas wala pang b. So, parabola na yan. Pero, practicein natin guys yung pag-compute ng discriminant rule. So, ayan. 0 squared, walang b. Tapos, yung a, yung katabi ni x squared, 1. Tapos, yung c, yung katabi ni y squared. Since wala namang y squared, so 0 yon. So, 0. Ayan. So, parabola. Yan. Ayan, meron ng b, meron ng xy. So, sa unang tingin, sasabihin nila ellipse yan. Kasi, magkaiba yung coefficient ni x squared sa ni y squared. Tapos, pares pang positive. 'Di ba? Pero pagka bxy, hindi na true yung mga ganong assumption, guys. So, pero mali natin, ellipse siya. Tingnan natin. So, general equation, although wala namang f sa formula, pero i-ano na natin. Yan, para pareho tayo sa nakasulat na general equation. Ayan. Okay. So, kapitin natin yung discriminant. So, b squared minus 4ac. So, ano yung b? Negative 84. Minus 4a. Ano yung a? 41. Tapos, yung c, yung katabi ni y squared, 76. Ayan.
Negative. So, ellipse nga siya. Negative 5408. Yan. Nagkataon lang guys na ellipse, no? Yan. Pero pwede yung maging parabola, hyperbola. Basta merong presence ni B or ni XY term. Yan. Naka-incline yung graph niyan guys. Kasi meron siyang presence ni B. So, pakita lang natin yung graph. Type ko lang dito sa Desmos. Ayan. So, yun yung itsura niya guys. Pag ginrap mo siya sa Cartesian plane, naka-incline siya. Kasi merong presence ni XY or ni B term. So, hindi siya orthogonal, hindi siya horizontal or vertical. Naka-incline siya. Yan. What curve is described by the equation? Yan. So, walang BXY term. So, pwede tayong mag-assume dito. So, dito ang assumption, hyperbola, kasi may minus. Diba? So, halimbawa, may B. Kuwari, mag-discriminant rule tayo para ma-practice natin yung gantong mindset. So, B squared, so walang 0, tas yung A, yung katabi ni X squared, so 4, tas yung C, yung katabi ni Y squared, negative 1. Ayan. So, 16. Ayan. So, ano siya? Hyperbola, kasi greater than 0. Yan. So, solve ulit tayo. What is the graph of the curve whose equation is given? Ayan. So, dito, wala ulit B. So, pwede tayo mag-assume. So, circle yan, guys, kasi pareho yung coefficient ni A and C. Pero, kapitin natin discriminant. So, 0 ulit yung B. Yung A, yung katabi ni X squared. So, 5. Yung C, yung katabi ni Y squared. 5. So, ang lalabas dito, negative 100. So, less than 0. Pero, dalawa yung choices natin, di ba? Ellipse ba siya or circle? So, 0 ba yung B? Yes. 0 yung B. Tama yan. So, equal ba yung A and C? Yes. Equal din. Kasi pare silang 5. So, ibig sabihin, hindi siya ellipse. Siya ay circle. Ayan. Yan. So, na-practice na natin guys yung pag-compute ng discriminant rule. So, pag nakakita na tayo ng general equation, madali na nating madedetermine alin doon sa mga conic sections yung nire-represent ng given general equation. So, ayun lang guys. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics or tanong na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, ayun lang guys. See you on the next video.